His heart was broken, mine was mended. He became sin, now I am clean. The cross He carried bore my burden. The nails that held Him set me free. His life for mine, His life for mine. How could it ever be that He would die, God's Son would die to save a wretch like me? What love divine, He gave His life for mine. His scars of suffering brought me healing. He spilled His blood to fill my soul. The crown of thorns made me royalty. His sorrow gave me joy untold. His life for mine, His life for mine. How could it ever that He would die, God's Son would die to save a wretch like me? What love divine, He gave His life for mine. He was despised and rejected, stripped of His garments and oppressed. I am loved and accepted, and I wear a robe of righteousness. His life for mine, His life for mine. How could it ever be that He would die, God's Son would die to save a wretch like me, like me? What love divine, He gave His life for churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. In verse number 5, and this they did, not as we hoped, but first gave their own selves unto the Lord and unto us by the will of God. In so much that we desired Titus, that as he had begun, so he would also finish in you the same grace also. Therefore, as ye abound in everything, in faith and utterance and knowledge and in all diligence and in your love to us, see that ye abound in this grace also. Verse number 8, I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove
the sincerity of your love. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Kung kukunin po natin yung diwa ng message, nung awit, nung last song sa special number, halos isa po ito sa kapahayagan nun. Ano ha? And in verse number 10, and herein I give my advice, for this is expedient for you, who have begun before, not only to do, but also to be forward a year ago. Verse 11, now therefore perform the doing of it, that as there was a readiness to will, so there may be a performance also out of that which ye have. Tonight, I would like to share with you the message of the Lord that I entitle, What We Prove by Being a Giver. Ano po ang pinatutunayan natin sa pagiging mapagbigay? Alam niyo po, sa chapter 9, tinalakay po dito yung sa cheerful giving. Dito sa chapter 8, ang binigyang pansin is the giving of the Macedonian churches. Yung kung paanong naging bukas ang kanilang puso sa pagtulong sa kabila po ng kanilang kalagayan. The idea is very clear in our passage tonight. Again, what we prove by being a giver. Let us come to the Lord in prayer. Manalangin po tayo. Panginoon, aming dakilang Diyos, muli po kami nagpapasalamat sa pagkakataon na pinagkaloob mo po sa amin. Ama, salamat po sa ginawa mong pangungusap kagabi. Salamat po sa ginawa mong pagtuturo sa bawat isa po sa amin kagabi. Thank you for your powerful word. And Lord, I pray na naway mai-apply po namin sa aming buhay ang mensahe na amin po napakinggan. Na lagit-lagi, Panginoon, makita namin ang kahalagahan na kami po'y maging hayag sa iyo. Magpasiyasat sa iyo, Panginoon. Magpaturo sa iyo. At nawadakilan Diyos, mai-apply po namin ito sa aming mga buhay. Lord, ngayong gabi sa aming pong paksa ng pagbibigay, nawa ito po ay muling maging paalala sa bawat anak mo. Na nawa, Panginoon, kung sakali man na may mga pagkakataon sa aming buhay na kami po ay nanghihina at nanglulupaypay, higit lalo sa larangang ito ng buhay Kristiyano, nawa ngayong gabi, magdala ka ng revival sa puso ng bawat isa upang kami po, dakilan Diyos, ay magpatuloy na maging mapagbigay, particularly sa iyo pong gawain, O Diyos. Basbasan mo po ang iyong lingkod, puspusin mo po ako ng banal na Espiritu, at gamitin mo po ako upang makausap mo ang iyong mga anak ngayong gabing ito, sapagkat ang lahat ay aking samo. Panalangin ko po ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, be seated please. Upo na po tayo. Okay, what we prove by being a giver. Siguro po sa introduction, gusto ko muna pong bigyan ng emphasis po sa inyo, yung pong Macedonian churches. Ang idea po ng talata, ang sabi po sa atin ng mga talata, and moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Hindi lang po ito isang church, kundi churches sa Macedonia. At kung titingnan po natin sa kanilang kalagayan, ang sabi po, how that in a great trial of affliction, listen very carefully, how that in a great trial of affliction, ang sabi po, the abundance of their joy and their deep poverty. Binibigyan tayo ng idea kung nasa anong estado po sila ng kanilang buhay, mga kapatid. Nasa karukaan, nasa kahirapan, nasa matinding kahirapan. Nakakasunod po kayo? Nakikinig po kayo? Sila po'y nasa kahirapan, nasa matinding kahirapan. Yan po ang sabi ng Biblia. At dito po mga kapatid, habang ito po ay aking pinagbubulayan at pinag-aaralan, may mga ipinaunawa, ipinakita ang Panginoon sa akin patungkol sa Macedonian churches. Okay? Ito po'y patungkol sa giving ng Macedonian church. Well, for me, I can say that the giving of Macedonian churches is number one, instructing. Yung kanila pong mga ginawang pagbibigay, ito po ay nagtuturo. May itinuturo po sa atin ang giving ng Macedonian churches. At ngayong gabi, makinig kang mabuti sapagkat kailangan po natin na tayo po'y matuto katulad ng
ng pinag-aralan po natin kagabi. Useless na nakikinig ka kung hindi ka matututo. At ngayong gabi, sa usapin ng pagbibigay, ang Macedonian churches ay nagpakita sa atin ng pagtuturo sa tinatawag nating usapin ng pagbibigay, na ang turo na ipinakita sa atin ng kanilang giving, na ang pagbibigay ay hindi sa usapin ng estado ng kayamanan mo sa buhay. Ang pagbibigay ay mas estado ng puso ang pinagbabatayan. Amen? Kasi kung ang pag-uusapan, kalagayan sa buhay, mahirap eh. Nasa kahirapan eh. In fact, ang ginamit pong salita, matinding kahirapan. Di po ba? Ang sabi po, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Just try to imagine. Ipinakita nila, itinuturo nila na ang pagbibigay ay hindi sa usaping kung mayaman ka o mahirap. Ang pagbibigay po na ginawa ng Macedonian churches ay sapat upang ako at ikaw ay maturuan at mapaalalahanan na ang pagbibigay ay hindi para sa mga masagana lang ang buhay at sa mga mayayaman. Amen? I can also say that the giving of the Macedonian churches is inspiring. Hindi lang po instructing, but also inspiring. Hindi ba nakaka-inspire na makakita tayo na hindi mayayaman pero masasayang nagbibigay, hindi mayayaman pero handang tumulong, hindi mayayaman pero bukas ang palad, hindi mayayaman pero nagbigay. Ang sabi po mga kapatid, maliwanag doon po sa mga talata, na ang sabi po mga kapatid, for to their power I bear record, ye and beyond their power. Kumbaga para sa akin po talagang educating itong giving na ito ng Macedonia. Encouraging ang giving na ito ng Macedonia. Amen? At ito po mga kapatid ay masasabi nating exemplary. Ibig sabihin po, exemplifying yung pong tinatawag nating giving. Kaya para sa akin po, hindi lang instructing, hindi lang inspiring, but also the giving of the Macedonian church, masasabi po natin na ito po ay impressive. Amen? Grabe. Sabi ko nga, yung mayaman na magbigay, okay yun. Kasi sa totoo lang, hindi naman lahat ng mayaman nagbibigay di ang ganda pa rin na kapag ka mayaman, marunong magbigay. Hindi naman nila kasalanang mayaman sila Hindi naman ngayit mayaman sila at nagbigay sila, wala nang kwenta yun. Maganda pa rin po yun, na kung ikaw ay mayaman, kung ikaw ay masagana, matuto kang magbigay. Amen? Kasi hamon to Sila ang hirap nagbigay Ikaw pa bang mayaman ng hindi? Sila salat pero nag-isip at gumawa ng paraan para makapagbigay. Ikaw pa kayang hindi naman salat? Ikaw pang masasabi nating binigyan ng Diyos ng trabaho, pinagpala ng Panginoon. Ikaw pa ba ang hindi magbibigay? Mga kapatid, nakaka-inspire na may mga ganitong mananampalataya. It's so inspiring na may ganitong klase ng mga believers. Mga kapatid, mga minamahal, ito pong pagbibigay ng Macedonian churches ay kahanga-hanga. Amen? Isang ihemplo na maganda nating tularan. Sana po inuugnay niyo yung pinag-aralan nating kagabi. Ang great learning po, ayon sa mensahe nating kagabi, anong pinag-aralan po natin? Number 1, true exhortation. Diba? Eto po, kaugnay po yan. Yung pagbibigay nila, turo ito, aral ito, mga kapatid. Diba? Exhorting, educating, yan po ang ginawa ng kanilang pagbibigay. Nagtuturo po ito. Great learning through exhortation, and great learning through experience, and great learning through example. At ito yung example na ipinakita nila sa atin. Kaya mawawalan ka ngayon ng pagkakataon na magdahilan na hindi ka makapagbibigay, sapagkat kung ang idadahilan mo, hindi ka mayaman, kung ang idadahilan mo, wala kang kasaganaan. Mga kapatid, ito pong ating pinag-aaralan, ang Macedonian churches, hindi masagana, hindi mayaman, pero hindi naging hadlang upang sila po ay magkaroon ng bukas na palad, ng bukas na puso, manapa, sila po ay naging outstanding in their giving. Meaning, mga kapatid, napakagandang tularan ng mananampalatayang ito. Amen? Kaya po hindi maganda na ang isang mananampalataya, laging nandoon siya sa ang gusto niya, i-exempted niya yung sarili niya. I-excuse niya yung sarili niya. Wag!
Kasi ang pagbibigay sa Bible, hindi kalugihan. Ang pagbibigay sa Bible, hindi para ka maisahan. Yung pagbibigay sa Bible, hindi ka para mahirapan. Ang pagbibigay sa Bible ay isang magandang pagkakataon upang ang Diyos ay magkaroon ng mas lalong malaking dahilan upang ikaw ay kanyang lingapin, upang ikaw ay kanyang pagpalain. Paniwalaan natin ang turo ng salita ng Diyos at bigyang pansin po natin ang halimbawa ng Macedonian churches. Again, the giving of the Macedonian churches, number 1, is instructing. The giving of the Macedonian churches, number 2, is inspiring. And the giving of the Macedonian churches, number 3, is impressive. Paano ka hindi hahanga? Yung mayaman ka, na magbigay ka, okay yun. Yung kaya ka nagbigay, dahil able ka, okay din yun. Pero yung pong mahirap ka, yung pong salat ka. Sabi ko nga, giving because of prosperity, that's good. Giving based on power, ability, that's good. Pero mga kapatid, yung giving beyond your power, yung pong giving in spite of poverty, hindi lang good yun, very good. Amen? Kahanga-hanga yun. Diba? Pero ang tanong, bakit may mga Kristiyanong giver at bakit may mga Kristiyanong hindi giver? Bakit may mga Kristiyano na sobrang tuwang-tuwa, yung cheerful giver na sinasabi sa Bible? Yung 2 Corinthians chapter 9, di po ba? Every man according, verse number 7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Bakit may mga Kristiyano na kung saan po ang saya-saya na nagbibigay at gustong-gusto po nila na natuturuan ng pagbibigay at meron naman po na mga natitisod sa pagbibigay at umiilag sa pagbibigay, nangangatwiran sa pagbibigay, nagninegatibo sa pagbibigay, nagre-rebelde sa usapan ng pagbibigay. Ano nagkaiba? Malalaman po natin ngayong gabi. Okay? What we prove by being a giver. Ang pag-uusapan natin, hindi lang po ito doon sa nagbibigay, kundi sa mapagbigay. Okay? Hindi po yung basta nagbigay ka, kundi yung mga mapagbigay sa gawain ng Diyos. Alright. Interesado kayo sa mensahe? What we proved by being a giver. Ano pinatutunayan natin sa pagiging giver? Number 1, godliness. Number 1, godliness. Ang pinatutunayan natin sa pagiging giver, maka-Diyos tayo. Okay, pansinin niyo po ito. Ano po ang itatawag niyo sa isang tao na may malambot na puso, na kapag ka nakakita ng nangangailangan, kapag ka nakakita ng mga tao na nangangailangan, mapagbigay. Yung matulungin sa tao, yung mapagbigay sa tao. Halimbawa, may mga nabagyo, di ba? Ang tawag doon, makatao. Tama po? Yung mapagbigay sa tao at matulungin sa tao, ang tawag natin doon, makatao. Ano ngayon ang itatawag mo sa mapagbigay sa gawain ng Diyos? Anong itatawag mo ngayon sa mga bukasang palad sa gawain ng Panginoon? Bukas ang palad sa misyon. Bukas ang palad sa manggagawa ng Panginoon. Bukas ang palad sa ministeryo ng Panginoon. Anong tatawag niyo po sa mga Kristiyano na kahit anong hirap, nagbibigay sa misyon, na kahit anong hirap, nagbibigay sa manggagawa, na kahit anong hirap, nagbibigay para sa ministeryo ng Panginoon, manggagawa ng Panginoon, misyon ng Panginoon, at ministeryo ng Panginoon. Ano ang tawag? Kung ang isang tao ay mapagbigay sa mga tao, sa mga nangangailangan, siya'y makatao. Therefore, we can say na kapag ang Kristiyano po ay bukas ang palad at mapagbigay sa gawain ng Diyos, siya ay maka-Diyos. Kasi iniisip ko yung gawain Kung wala pong giver, kung walang mga maka-Diyos, sino magmamalasakit sa gawain? Diba? Sa palagay nyo ba itong building na ito? Ay tumayong bastang mag-isa? Hindi. May mga maka-Diyos na nakibahagi para maitayo ang building na ito. Amen? Yung mga kagamitan natin sa church, yung pagsuporta natin sa mga manggagawa na itinuturo ng Panginoon, sino ang gagawa niyan?
Sino po? Kapag ka po ikaw ay hindi maka-Diyos, ang takbo ng isip mo lagi negatibo eh. Ba't kailangan natin suportahan si pastor? Kahit na nakita mo sa Bible na itinuturo yan, magiging negatibo ka pa rin. Bakit kailangan, basta tayo magsimba lang. Bakit tayo makikialam sa mga gastusin sa church? Ba't tayo makikialam sa mga project ng church? Hindi naman tayo mayaman, hindi naman tayo milyonaryo. Minsan nga, sarili lang natin eh. Hindi pa natin maitaguyod eh. Tapos, baka nga yun ang dahilan. Kaya hindi mo maitaguyod ang sarili mo kasi hindi mo pa natututunan na magkaroon ng puso, na maging maka-Diyos, na handa ka, na pagkasagawain ng Diyos, buksan mo ang iyong palad. Amen? Yes. Kasi kung nakakaintindi tayo talaga sa Biblia, ang pagbibigay, sa prinsipyong itinuturo ng Bible, hindi kalugihan at kawalan. Yung pagbibigay po mga kapatid, hindi ka para pahirapan. Ang pagbibigay, pag inaral nyo sa Biblia, ito lagi ko po itong binabanggit. Subukan nyo pong magbigay ng panahon na aralin nyo po. Wag yung giving. Ang pag-aralan nyo sa Biblia, yung blessing. Alam nyo po ba na kapag ka po inyong inaral ang blessing sa Bible, pag tinignan nyo po ang laging kaugnay ng blessing sa Bible, giving. Yes. Kahit sa Old Testament pa lang eh. Di ba? Kahit sa Old Testament pa lang. Mga kapatid, alam niyo po ba ang sabi po ng Bible? Kagabi, nabanggit ko po. Hindi ba? Kung ang pag-uusapan po, mga kapatid, yung pong giving, yan po'y itinuro na dapat nakinig tayo, maging mabuting tagapakinig tayo, at natuto po tayo, i-absorb natin, okay? I-appreciate natin, i-accept natin, i-apply po natin, at mga kapatid, sumunod tayo sa leading ng Panginoon, at simpleng-simple lang po sa usapin ng leading ng Panginoon eh. Pagka po may service, itatanong mo lang, kung Diyos ba ang tatanungin, ang gusto ba niya umattend ako? Ang daling malaman eh. Di ba? Ang leading ng Diyos, umattend ka. Tama? Okay, pangalawa, kung ang Diyos ba ang tatanungin, gusto ba niya late ako o on time? Huwag niyo sabihin hindi madaling sagutin yun. Ang daling sagutin. Ang gusto ng Diyos, hanggat maaari, yung wala naman talagang makatwirang dahilan, ang gusto ng Diyos, ang mga Kristiyano, on time, na pumupunta sa church. Di po ba? Kung ang pag-uusapan po ba, pagbibigay, o kung ang Diyos ang tatanungin, ano po ang kapasya ng Panginoon? Magbigay ka sa sarili mong paraan, o magbigay ka ayon sa itinuro ng banal na kasulatan? Di ba? Mga kapatid, yan po yung dapat maintindihan natin. Now, sa Biblia po, pag pinansin nyo po, ang lahat ng usapin tungkol sa blessing, may kaugnay lagi sa giving. Okay? Isang halimbawa po, nung panahon ng bayan ng Diyos, nung sila po ay inatasan ng Diyos, na dalhin ang kanilang mga ikasampung bahagi. Alam nyo po ba ang konteksto nito? Hindi po ba sa Malakay chapter 3, na kung saan po, ito yung talata na ayaw ng marami. Pero gustong-gusto ng mga giver. Amen? Yung mga giver, sabi mo palang Malakay, tumatango na yan, nangingiti na yan. Kasi walang ka-guilty feelings eh. Diba? Kasi giver eh. Alam niyo po ba ang sabi ng Malakay chapter 3 and verse number 8? Ang sabi po, will a man rob God? Yet ye have robbed me. And ye say, wherein have we robbed thee? Ang sabi po, in tithes and in offering. In verse number 9, here is the bad and sad condition of the people of God. Ang sabi po ng verse number 9, Malakay chapter 3, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Kagabi, pinag-usapan natin yan eh. A blessing if you obey the commandment of the Lord your God. And a curse if you will not obey the commandment of the Lord your God. So ang sabi po niya, ang sabi po ng Diyos through Prophet Malakay in verse number 9, again, ng Malakay chapter 3, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Hindi ba, ang pinag-uusapan natin, pastor, ang pinag-uusapan naman natin, blessing eh. Ayun sa verse number 10, ang sabi po, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out lakas nyo naman, and pour you out buhusan ba kaagad? Pagpapala ba kaagad? O may tinuturo muna para bumuhos ang pagpapala?
Gusto mong mapagpala? Gusto mong bumuhos ang pagpapala? Meron ako at ikaw na dapat gawin. For us to be blessed by God, ang sabi po, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith. Subukan ninyo ako, sabi ng Panginoon, kung hindi ko bubuksan ang durong awan sa langit at ihulog sa inyong silid, diba? Ang mga pagpapalang walang sapat na silid nakalalagyan. So nakita nyo po? Ituturo ko sa inyo blessing Kaya lang hindi mo maituturo yung blessing na hindi mo makikita na sa Biblia nakaugnayan sa giving. Proverbs chapter 3, verse number 9. Ano hong sabi? Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. In verse number 10, ang sabi po ng Proverbs 3, so shall thy barns be filled with plenty. Amen? And thy presses shall burst out with new wine. Yung kasaganaang sinasabi po ng verse number 10, nahandoon po sa isang gawain ng mga tunay na makadiyos na pararangalan nila ang Diyos. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Alam niyo po mga kapatid, sa 1 Chronicles chapter 29, pagka inaral nyo po doon, dahil sa sila po'y naging involved sa pagbibigay, ang blessing nila, hindi lang material, pinromote sila mga kapatid. Diba? So, ang gusto ko pong i-point out sa bawat isa po sa atin, ang Diyos more than willing na i-bless po tayo, but if you will study the Word of God, itinuturo po sa atin ang salita ng Diyos na ang pagpapala po'y resulta ng matapat na pagbibigay. At ang pagbibigay po ay hindi basta gagawin ng basta-basta lang. Ito po'y gagawin ng mga makadiyos. Amen? Because one of the things na pinatutunayan ng mga giver, godliness. Opo. Sino magmamalasakit sa gawain ng Diyos? Yung mga nagmamahal sa Diyos. Sino po ang aasahan natin sa ministeryo ng Panginoon? Yung mga makadiyos. At ano ang katibayan ng pagkamakadiyos? Bukas ang palad at handang magbigay sa gawain ng Panginoon. Amen? Sabi ko nga, nung tinatayo po namin yung building namin, lalo na po doon sa unang-unang church na pinagpastoran ko, kapag tinignan nyo po, talagang halos bukid po yung lugar namin. Yung unang-unang pinagpastoran ko po, mga kapatid, ito po yung lugar na kung saan ang lahat ng lugar, ang kanilang sigaw, sulong, doon po sa lugar namin sa Valenzuela, ang aming pwedeng isigaw, lusong. Ano ho? Laging bahay. Ang hirap ng kabuhayan. Pero nung kami po'y bigyan ng Diyos ng property, okay? Alam nyo po, nagpasimula kami to challenge the people, and you know what? Like the Macedonian churches, hindi kami mayaman, hindi kami masagana, mga payak, simpleng-simple ang buhay, mga nagtitinda lang po ng kakanin, mga pumapadyak lang po ng pedicab, hindi pa po marami sa amin ang mga professionals nung time na yon. But, you know what? Pinagpala ng Diyos ang mga miyembro. Why? Kasi nung itatayo na po yung building, wala hong nangatwirang mahirap kami. Halos walang nangatwirang hindi namin kaya. Kundi ang lahat po ay umisip ng kanilang paraan upang makapagbigay at makapagbahagi. Ang ibig ko pong sabihin, nahayag doon kung sino talagang makadiyos. Ang makadiyos ay ang Kristiyano na may malasakit at bukas na puso at bukas na palad sa pagbibigay sa gawain ng Diyos. Amen? Mga estudyante, palibasa, makadiyos, nagbibigay. Opo, mga simpleng-simple lang, mga nanay, yung iba po natuto pang gumawa ng kung ano-ano Meron nga po kami, yung mga walang trabaho po namin, sabi ng mga adult ladies namin, baka po pwedeng mag-surrender kami ng mga alahas. Hindi batas yun, pero puso yun. Puso po yun. Kaya pag tinanong nyo po ako, Bishop, ano po ba ang stand din nyo sa giving? Ako po ang stand ko sa giving, kahit lang klase ng giving sa Bible. Kahit para sa Israel pa yan, kahit para sa specific na mga tao yan, kung hindi pinagbabawal ng Panginoon at ginawa po natin, mga kapatid, dahil sila'y makadiyos, walang masama na gawin ko po ang ginawa nila kung iyan ang aking puso para sa Diyos. Amen? Sabi ko nga yung iba nagdidebate pa sa tithing
Dahil ang tithing daw sa panahon ni Moses kautusan daw po yan. Okay? Tayo naman daw po, wala na tayo sa panahon na yun Sabi ko, bago pa si Moses, si Abraham, wala pa namang kautusan na katulad ng panahon ni Moses, nagtatites na. Sino ba si Abraham? Maka-Diyos o hindi? Kung mayroong magandang tularan, mga maka-Diyos. Amen? Kaya kahit hindi ako utusan, hindi ako manghihinayang na ibigay para sa gawain ng Diyos. Kung iyan man ay tithes o higit pa sa tithes, kung iyan man ay first fruits, kung ano man po yan na nakita ko po sa ikaayos. Alam niyo po, Pastor, makatutuwang isipin, hindi kami mayaman, pero halos 6 months na itayo po yung building. Walang pagbibiro po yan. 6 months, sinimulan po ng January, natapos po ang building namin July. Binigay ng Panginoon yung lupa, December. And then, nag-start po ako mag-campaign sa church, January. And you know what? Hindi naman napakalaki, nakatulad po nito. Pero halos 3-story po yun. Yung pong itinayo po namin doon sa Valenzuela. And you know what? Mga kapatid, January nagsimula, natapos ng July. Alam nyo ang nakaka-touch? Mga nanay na nagsuko ng hikaw, nagbigay ng mga alahas. Ito po yung nagbibiro ako, pero totoo yun. Yung ibig sabihin, nagpapatawa pala, hindi pala nagbibiro. Nagpapatawa ako, pero totoo yun. Sabi po nung mga miyembro, Pastor, pwede ho bang, dahil gusto namin mag-share, kasi pagka maka-Diyos talaga, magmamalasakit sa gawain ng Diyos Kaya ang pinatutunayan ng giver talaga, godliness Alam niyo po, sabi niya, pwede po bang yung hikaw namin, yung relo namin. Alam niyo po ba nung time na yun? Siguro mga 26, 28 years ago na po yan. Alam niyo po ba, kabibili lang ng Seiko Kinetic ko noon. Yung Seiko Kinetic, titanium, kalalabas lang po nung time na yun. Kung babalikan niyo po yun, bagong-bago po yun. Nung time na yun, 13,000 po yun, mga kapatid. Alam niyo, dahil sobrang natouch ako doon sa miyembro namin na yun. Dahil ano po siya talagang gusto niya talaga magbigay. Alam niyo po, pati Seiko Kinetic ko, naisuko Nagtiis na naman ako doon sa Seiko Pinetic. Alam niyo po yung Pinetic? Yung para umandar po, yung pipitikin mong ganyan. Seiko Pinetic na po yun, mga kapatid. Tapos sabi po nung iba, Pastor, kung po pwede naman po pala yung mga alahas baka po pwede rin po yung appliances. Halimbawa po, gusto naming mag-consecrate ng TV. Yung pong gusto naming mag-consecrate ng, noong time na yun, alam niyo ang uso noon, yung Betamax. Alam niyo po yung Betamax at saka VHS? Sabi ko, hindi kaya alam ng mga miyembro kung ano yung mga gamit namin? Kasi kung ano yung sinasuggest nila, yun yung meron kami. Alam niyo po, sa sobrang natouch po ako, sapagkat may nagdala po ng mga appliances, garage sale ang ginawa po namin noon. Kinonsecrate namin sa Panginoon, yung lahat ng mapagbibilan, isasama namin para tuloy-tuloy ang building, mga kapatid. Ang sarap na tanawin, ang sasaya ng mga mananampalataya habang ginagawa po nila yon. Kasi kapag ikaw talaga ay maka-Diyos, hindi kalungkutan sa iyo, hindi kabigatan sa iyo, kundi kaligayahan sa iyo, ang makabahagi ka sa gawain ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, alam niyo po, yung pong Betamax namin, kasama na naman doon sa na-consecrate, mga kapatid. At alam niyo po, naisip ko, tigilan na ang meeting. Dahil baka alam nila kung ano pa yung gamit namin sa bahay. Alam niyo po, may nagsabi sa amin, Pastor, paano po, yung kung gusto po naming mag-first fruits, hindi pa namin tinuturo po yun Yung pong isang buwang sweldo mo, ibigay mo, ganyan, sakripisyo, kahit ano itawag mo. Basta lahat ng uri ng pagbibigay, nagawa namin, and praise God, ang ganda ng resulta, mula January, itinayo po yung aming pong building. Alam nyo po, July natapos. Yung mga walang pera, sila po yung sumama sa paghuhukay. Yung pong mga nanay, luto ng ulam, mga kapatid. Okay? Kanya-kanya, ang sarap isipin. Yung lahat ng nagmamahal sa gawain ng Diyos, hindi makakakita ng hadlang yan. Ang laging makikita niya, yung kahit maliit na pagkakataon para magbigay. Mga kapatid, ulitin ko po, yan po kung maka-Diyos. Ang problema minsan sa iba, pag pinag-usapan ng giving, hindi maka-Diyos maka-adyos. Alam niyo po, pag-giving na, adyos. Kayo na lang dyan. Alam niyo ba yung adyos? Babayu. Di ba? Yung pagkabigayan na, nawawala. Ay, nako, may project sa church. Hindi mo na ako attend kung mga 6 na buwan yan.
hindi ako a-attend. Nakalibre pa ako sa pagbibigay. Nakalibre pa ako sa attend. Anong nakalibre? Naisahan ka ng kaaway. Di ba? Kalugihan yun para sa atin. What we prove by being a giver. What is number 1? Godliness. Number 2, gratefulness. Gratitude. Ang pinatutunayan natin sa pagbibigay, na hindi lang tayo maka-Diyos, kundi mapagpasalamat. Na talagang grateful tayo, mga kapatid. Kung inyo po bang imumulat ang inyong pananaw, kung magpapakatotoo po ba tayo ngayong sandaling ito, hindi ba lahat kayo pwedeng sumang-ayon sa sasabihin ko na kung tutuusin, ang dami-dami nating utang na loob sa Diyos, ang dami nating dapat kilalanin sa Diyos, ang dami nating dapat pasalamatan sa Panginoon. Amen? Ha? Ang sabi mo there's so much to thank God for. Diba? We have so much to thank God for. Ang dami po. Alam niyo po ba na ang usapan ng pagiging giver ay usapan ng pagiging grato? Diba? Maraming halimbawa po sa Bible niyan. Okay, yung psalmist. Remember, in Psalm chapter 116? Sa Psalm chapter 116, makikita nyo po na yung psalmist, pagka po kinuha nyo yung kabuuan ng buong chapter ng 116, Psalm chapter 116, ang sabi niya doon sa first part, I love the Lord because He hath heard my voice and my supplication, because He hath inclined His ear unto me, therefore will I call upon Him as long as I live. Yun ang sabi po niya. Sa verse number 5 po, chapter 116 tayo ha, sa verse number 5 po, gracious is the Lord and righteous, ye our God is merciful. Kaya pagdating ng verse number 12, na-realize niya. Verse number 12, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Naisip niya na ang buhay natin ang daming benefits. Ikaw, naiisip mo ba yon? O ikaw yung isang tao na lagi naiisip mo kung ano irereklamo? Yung bang nagrereklamo ka na laging ganito ang ulam, pero hindi mo na-realize na yung iba walang makain? Di ba? Yung nagrereklamo ka na hindi maganda sapatos mo, na hindi mo naiisip na yung iba, walang paa. Hindi po ba? Alam nyo, pagka inaral nyo po, ang pinakamalulungkot na tao sa mundo, yung mga reklamador. Yeah. Tatanungin ko lang kayo, nakakita ho ba kayo ng taong habang nagrereklamo, ang saya? Wala kami makain, ang saya. Diba? Meron ba kayo nakitang ganun? Yung ang tao, ang laman ng bibig, ang laman ng puso, reklamo, tas ang saya-saya niya? Hindi ba ang tao kapag ka nagre-reklamo, sama ng loob, galit, puot, di ba? Yan ang tao eh. Kung meron kayong makikitang masaya, alam niyo kung sino? Yung mga thankful. Di ba? Salamat! Di ba? Di ba? Salamat ha, salamat! Di ba? Kapag ka ang tao po ay thankful, sigurado po yan po yung may masayang puso. Amen? Kaya uulitin ko, yung pong psalmist, na-realize niya. Sabi niya sa verse number 12 ng Psalm 116, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Alam niyo po, ang sabi niya doon sa verse 13, I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all these people. Pagdating sa verse number 17, ano ang sabi po niya? I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. Kung ikaw ay Kristiyano na nagpapasalamat, ang iniisip mo, ano ang maibabalik ko sa Diyos? Ano ang maipapahayag ko sa Diyos? Ano ang maigaganti ko sa Panginoon? Kamusta ka? Kung ikaw ay Kristiyano, hindi mo pwedeng ikaila. Napakabuti ng Panginoon sa atin. Pero ang tanong, kung naniniwala kang mabuti ang Diyos, nagpapasalamat ka ba sa Kanya? Kung totoo ang pasasalamat mo, nag-iisip ka ba ng ibibigay? Nag-iisip ka ba ng maibabalik mo sa Diyos? Tama po? Mahalaga kasi talaga yung kilalanin mo na kung tutusin lahat ng meron ka, sa Kanya naman ang galing yan. Patutunayan ko po. 1 Chronicles chapter 29. 1 Chronicles chapter 29. Okay? In 1 Chronicles chapter 29, palagay ko, alam nyo na yung background niyan. Gusto ni David, siya magtayo ng bahay para sa Panginoon. Pero hindi siya pinayagan ng Panginoon kasi madugo ang kamay niya. Man of war siya. Kaya ang nangyari po, instead of him, ang pinili po ng Panginoon si Solomon, yung kanyang anak. Diba? Ang sabi po ng Bible,
Furthermore, verse number 1, 1 Chronicles chapter 29 and verse number 1. Furthermore, David the king, di ba? Said, Solomon, my son, whom alone God hath chosen, is yet young and tender. And the work is great. For the palace is not for man, but for the Lord God. Are you listening? Nakikinig po kayo? Ang ipinaunawa po ni David, yung bahay na itatayo, hindi para sa tao yun. For the palace is not for man, but for the Lord God. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kung ito'y para sa Diyos, sino magmamalasakit dyan? E di yung mga maka-Diyos. Amen? Sino magbibigay dyan? E di yung mga maka-Diyos. Sino magsasakripisyo dyan? E di yung mga maka-Diyos. Sino magtatayo dyan? E di yung maka-Diyos. Sino magtutulong-tulong dyan? E di yung mga maka-Diyos. Amen po ba? Okay? Ngayon, ang ginawa po ni David, when he challenged the people, pinakita niya, binigay niya yung ginto sa mga bagay ng ginto, pilak sa mga bagay ng pilak, di ba? Yung mga tanso sa bagay ng tanso, precious stones, yung pong mga yung mga masasabi po nating mamahaling hiyas. Alam niyo po, sabi ko, sa Bible, pag pinag-aralan niyo, hindi lang naman sa New Testament may cheerful giving eh. In fact, sa Old Testament pa lang may cheerful giving na. At ito po yung record. Tingnan niyo po, 1 Chronicles chapter 29. Okay? Sa verse number 9, ang sabi po, then the people rejoiced, for that they offered willingly, because with perfect heart they offered willingly unto the Lord, and David the king also rejoiced with great joy. Mga kapatid, medyo makinig tayo mabuti, ha? Good listening, eh, ha? The importance of good listening. Ha? As we read that, as we consider that, using our imagination, ano nakikita nyo sa tanawin? Balikan natin, verse 9. Then the people rejoice, for that they offered willingly, because with perfect heart they offered willingly to the Lord, and David the king also rejoiced with great joy. Anong nakita nyo sa tanawin? Masayang tanawin. Ha? Masayang tanawin? Eh ano ba ginagawa nila? They offered willingly. Mga kapatid, yun ang masarap na tanawin. Yung pong mga nakikita natin na masaya habang nagbibigay. Amen? Okay? Alam niyo po kung bakit? Kasi lahat ng mga taong yun, katulad po ni David, sobra ang pasasalamat sa Diyos. 1 Chronicles chapter 29 and verse number 13. Verse number 13. Now, therefore, our God, we thank thee and praise thy glorious name. Amen? Now, therefore, our God, we thank thee and praise thy glorious name. Huwag kayong bibitiw, ha? Sa verse number 13, pahayag ng pasasalamat. We thank thee and praise thy glorious name. Anong kasunod? Verse 14, but who am I? And what is my people? For that we offered so willingly after this sort. For all things come of thee, and of thine own have we given thee. Nahandyan po ba kayo mga kapatid? Naiintindihan niyo po ba yung itinuturo ng Bible sa atin? Na ito pong mga tao sa panahon ni David ay mga tao na nagpapasalamat. At kaya sila nagpapasalamat, kinikilala nila na wala naman silang ibibigay na hindi sa Diyos nang galing. Baka naman kayo, may mga tinatangkili kayo sa buhay nyo na hindi sa Diyos galing. Naku, delikado yan. Pag hindi sa Diyos galing yan, kanino galing yan? Di ba? Mga kapatid, palagay ko, pumayag na tayo na sa Diyos galing lahat. Anong bagay na meron tayo, amen? At kung sa Diyos galing yan, nagpapasalamat ka ba? Yung lakas mo, kanino galing? Yung talino mo, kanino galing? Yung ganda mo, kung meron, ha? Kung meron. Ha? Kung meron lang. Huwag nyo naman masyadong seryosohin kung wala. Ano ho? Kung nagkataong meron. Yung ganda mo, yung talino mo, yung lakas mo, yung talento mo, yung kayamanan mo, yung trabaho mo, everything in your life. Kung titingnan natin, kanino yan? Ang sabi ng Bible, lahat ng yan, kung tutusin, galing sa Diyos. At kaya lang tayo nakapagbibigay dahil din sa Kanya. Amen? Kaya yun yung punto. Pag ang Kristiyano totoong magpapasalamat at totoong mapagpasalamat, kumikilala sa Diyos, hindi po matitisod sa giving yan.
kundi talagang buong-buo ang puso niyan. Bakit? Dahil bilang pasasalamat ko sa Diyos. Dahil kundi naman sa Kanya, wala naman tong trabahong ito. Kundi naman sa Kanya, hindi naman ako nakapagtapos. Kundi naman sa Kanya, wala naman akong ganitong talino. Kundi naman sa Kanya, hindi pagpapalain ng negosyo. Kundi naman sa Kanya, hindi ako pagpapalain sa trabaho. Kundi naman sa Kanya, walang-wala ako. Amen? We are nothing without God. So kaya sa giving po, yung mga giver, ang pinatutunayan ng giver, godliness. Ang pinatutunayan ng giver, gratefulness, gratitude. Hindi po ba? Pangatlo po, ang pinatutunayan ng giver, genuineness. Oh, pagka ikaw giver, ang pinatutunayan mo, genuine ka talaga. Kasi kung joke-joke ka lang, hindi ka magbibigay. Diba? Ba't ako magbibigay dyan? Ano ako, paloloko? Diba? Yun ang pananaw ng iba eh. Yung pag nagbibigay, paloloko. Kaya may preaching ako about giving. Sabi ko, alam nyo, minsan hindi napapansin ng iba na yung kanilang attitude, napanood na yan sa Bible eh. Ha? Yung attitude ng iba, bakit naman? Hindi ba sayang naman? Pinagtrabahuan ko to, tapos ibibigay lang dyan. Bibigay sa misyon, bibigay sa suporta sa pastor, iririgalo sa man of God, o kaya yung mga, di ba? Pakahirap naman yun, nadadalin mo lang sa tray, bibigay mo lang dyan. Naku, bago nating kinita yan. Hindi ba? Parang sayang naman. Eh sabi ko, kung akala nyo, ngayon lang yung kaisipan na yan, mali kayo. Noon pa lang sa Bible, ganyan na. May ganyan ang kaisipan. At alam nyo kung sino may taglay noon? Si Judas. Nung si Mary po, nag-alay ng precious ointment sa Panginoon, naku, ang daming nag-react. At itong si Judas, hindi nakapigil. Sayang naman. Sayang naman, di ba? Kaya, di ba? Kaya kung medyo nagkakaroon tayo ng ganun damdamin, parang ano yun Hindi maganda. Si Judas pa nakapareho natin, si Judas pa naman, kahit mga jeepney driver, ang sama ng impresyon. Kaya nga yung mga jeepney driver, naglalagay sa jeep nila, God knows who does not pay. Di ba? Kaya kita nyo, pati sa jeepney nila, pati po sa sasakyan nila, nilagay, alam daw ng Diyos, ang hindi nagbabayad, di ba? Who does not pay? Kasi ang pangit ng impresyon kay Judas. Ang problema minsan maraming mga Kristiyano ngayon alam at negatibo ang tingin nila kay Judas pero ang hindi natin namamalayan minsan yung kaisipan ni Judas alam niyo yun, para kumukubabaw sa atin mga kapatid. Sayang naman to. Alam niyo kung ba't ang hinayang si Judas? Kasi nakatingin siya doon sa mahal na ointment, sa halaga nung ibibigay. Pero alam niyo kung bakit yung mismo nagbigay? Sino ba nagbigay? Hindi naman si Judas ang gumastos Hindi naman si Judas ang bumili ng precious ointment Yun ang nakakalungkot minsan. Hindi na nga ikaw nagbigay, ikaw pa hinayang na hinayang. Di ba? Hindi na nga ikaw nagbigay Yan ang nakakalungkot na tanawin sa church minsan Nagkaroon ng project, hindi ka na nga nagbigay, ikaw pa maraming alingas-ngas, ikaw pa maraming mga binubulungan, ikaw pa maraming mga reklamo, hindi ka na nga nagbigay, nagreklamo ka pa, dalawa na kaso mo. Hindi ka na nagbigay, nagrereklamo ka pa, dalawang kaso yun. Kaya pagka nasintensyahan ka, medyo, kasi pagka ganun ka, lalabas, ikaw ay guilty beyond reasonable doubt. Diba? May sentensya po yan. Isipin niyo pong mabuti puso talaga Si Judas, hindi naman siya nagbigay, hindi naman siya gumastos, hindi naman siya ang nag-ano nung precious ointment, pero sobrang hinayang na hinayang siya. Pero hindi niyo ba naisip, bakit yung mismong nagbigay, ni wala ho kayong makikitang any shadow? Diba? Alam niyo kung bakit? Mahihirapan ka magbigay habang nakatingin ka sa halaga ng ibibigay mo. Para po maging magaang sa atin ang giving, ang tingnan nyo, hindi kung gaano kalaki yung ibibigay mo, hindi yung halaga ng ibibigay mo. Ang tingnan mo sana, huwag yung ibibigay mo, kundi yung bibigyan mo. Amen? Tuwing may isip mo na sa gawain ng Diyos mo ibibigay yan, ba't ka manghihinayang? Mga kapatid, I hope, nakita natin, pagka ang isang tao, genuine. Tingnan nyo po sa verse number 8. 2 Corinthians chapter 8 and verse number 8. I speak not by commandment, but by the occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. Amen? Mahal ba natin ang Panginoon? Aba, mukhang hindi Mahal ba natin ang Panginoon? Diba? Sincere. Alam niyo ang pinatutunayan ng giver? Sincerity.
genuineness. Pagka genuine, mga kapatid, hindi kayang patakbuhin yan sa bigayan. Hindi kayang patakbuhin yan sa bigayan. Mga kapatid, what we prove by being a giver. Number 1, godliness. Number 2, gratefulness. Number 3, genuineness. Number 4, growth. Growth. Diba? Paglago. Ang pinatutunayan ng mga giver, lumalago talaga tayo sa pananampalataya. Amen? Minsan po, nakakalungkot isipin eh. Kunyari, concerned ka pa sa mga bago. Pastor, ano ba naman yan? Oh, may mga bago tayong bisita. Giving ang pinag-aaralan natin. Baka matisod yan. Minsan gusto mo itanong eh, yung bisita ba talaga ang inaalala mong matisod o ikaw? Alam nyo, yung bisita nyo, kahit saan galing yan, kahit anong religion pinanggalingan yan, lahat naman ng religion may bigayan eh. Pinoproblema mo. Ang problema nga sila nga noon bigay ng bigay, hindi naman nila naintindihan kung saan nila binibigay di ba? At least tayo po, pag nagbibigay tayo, clearly, naintindihan natin kung saan natin binibigay. Amen? Yun po ang kagandahan. Alam natin yung binibigay natin. Pero ang totoo nun, concerned ka pa talaga sa bago? O ang tagal-tagal mo na, parang bago ka pa rin. Di ba? Minsan ganun po. Mga kapatid, sa Biblia po, ang isang hindi natin magiging problema sa bigayan, yung mga lumalagong Kristiyano. Kaya nga, kung babalikan natin, hindi sila mayaman. Paano nangyari yun? Hindi mayaman, nasa karukaan, pero talagang outstanding pa sa kanilang giving. Alam niyo kung bakit? Spirituality eh. Kanina, sincerity, ito spirituality naman. At alam niyo kung bakit sila tumulong? Mga kapatid, mamaya po, liliwanagin natin sa lahat ito. Pero ito yung gusto ko pong i-point out sa inyo. Verse 7, basahin po natin. 2 Corinthians chapter 8 and verse number 7. Therefore, as ye abound in everything. Saan daw po sila nananagana? Tuloy niyo po. Therefore, as ye abound in everything, in faith, in utterance, and in knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. Pag inusisa nyo po yan, more on spiritual ang pinag-uusapan. Kaya kapag ka ang Kristiyano po lumalago, umaangat ang spiritualidad, lalong wala tayong problema sa usapan ng giving. Amen? At iyon, ang challenge mga kapatid. Itong mga mananampalatayang ito, hindi wala po tayong nakitang pagkakabahabahagi, hindi wala tayong nakitang pagtatalo. In fact, ang ini-encourage po ay ang Korinto. Alam nyo ang Korinto, mayaman. Alam nyo ang Korinto, mga kapatid, gifted church. Pero ang problema sila. Dahil nga po sa kanilang karnalidad, may patunay na ang church ng Corinth karnal. Ang ibig sabihin ng karnal, hindi po lumalago, hindi po sumusulong. Kaya nga kanina nagkukwentuhan kami na may mga Kristiyano na pabebe. Yung mga Kristiyano dapat nagtuturo na, tuturuan mo pa rin. Diba? Yung mga Kristiyano pwede na sanang kausapin tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa ikasusulong ng gawain. Okay? 1 Corinthians chapter 3, please. 1 Corinthians chapter 3. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto you were not able to bear it, neither yet now ye are able. Ibig sabihin po, just for you to have an idea and background about this church, they are carnal. Hindi po sila spiritual, hindi po sila sumusulong, hindi po sila lumalago. At narito ngayon si Pablo para i-encourage sila, para aralan po sila. Alam niyo po, ang ginamit na ehemplo ni Apostol Pablo, yung mahirap na church. Ang kausap niya, mayaman na church. Ang Korinto, mayaman na church. Pero nung hamunin ni Pablo, nung encourage ni Pablo, ang ginamit ni Pablo, Macedonian churches, mahirap na mga churches. Alam nyo, kahit mahihirap tayo, pagka nagtulong-tulong tayo, matindi may accomplish niyan. Amen? Mga kapatid, yun po. Bakit kahit mahirap, nagbigay? Kasi spiritually, malago. Opo, yung pong mayaman na karnal, wala tayong aasahan dyan. Pero yung malagong Kristiyano, kahit mahirap, mga kapatid, magugulat kayo sa kayang gawin ng mga malagong Kristiyano sa gawain ng Diyos.
Ano kaibahan? Bakit may mga Kristiyanong ang hirap magbitaw? At bakit may mga Kristiyanong ang sayang nagbibitaw sa gawain ng Panginoon? Ano kaibahan nila? Espiritualidad. Espiritualidad, mga kapatid. Kaya ang isa sa pinatutunay ng mga giver, growth. Okay? Nakakaapat na tayo. Godliness, gratefulness, genuineness, growth. And then, last but not the least, generosity. What we prove by being a giver? Generosity. Okay? Mga kapatid, lilinawin ko lang sa inyo, hindi nga't nagbibigay ka, generous ka. Pinag-uusapan po sa generosity, yung taglay mong kalooban pagka nagbibigay ka. Kasi ang paalala po ni Apostol Pablo, pagka magbibigay daw po tayo, not grudgingly. Okay, ito itatanong ko sa inyo. Halimbawa, kapatid, halimbawa, may nagbigay sa iyo. Sasabihin mo bang generous yung nagbigay sa iyo? Ayan, sige, saksak mo sa baga mo, saksak mo sa baga mo. Yun na! Oh. Generous yun? Diba? Kumakain ka, humingi ng pagkain sa'yo. Ayan, sige, nakatikom pa yung bigay. Subo mo! Naintindihan niyo po ibig sabihin? Parang pag nalunok mo yun, ang tibay mo naman. Sipin mo kung talagang gustong ibigay, nakatikom ang bibig mo, sinasaksak pilit na ganun. Tapos bibigyan ka nga, isasaksak naman sa baga mo mga kapatid. Simpleng ilustrasyon. Pero ang gusto ko po i-point out, hindi ho ngayon nagbigay, generous. Pero pag totoong giver, ang pinatutunayan niya, generous siya. Ang totoong giver, hindi yung basta nagbibigay, masayang nagbibigay. Amen? Yung mga cheerful giver, yan po ang mga generous. Tignan niyo po uli yung teksto natin. Balikan niyo po yung teksto natin. Okay? Verse number 1. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God. Alam niyo po yung salitang wit dyan? Parang ang idea po niyan, brethren, moreover, brethren, I want you to know the grace of God. Gusto kong maalaman nyo. Gusto kong matutunan nyo. Gusto kong malaman nyo ang biyaya ng Diyos. Ang sabi niya, moreover, brethren, with you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty, anong sabi? Abounded unto the riches of their liberality. Mga kapatid, the word liberality, alam niyo po yung maluwag na pagbibigay yan Yung malayang pagbibigay, yung masayang pagbibigay. Di ba? Kaya kung babalikan niyo po yung verse number 7, uli, nung pong 2 Corinthians chapter 9, balikan niyo po, sige, 2 Corinthians 9:7. Every man, according as he purposeth in his heart, anong sabi po? So let him give. Not, or of, for God loveth. Yung masasama ba ang loob na nagbibigay? Yung mga nagbigay nga, mga kapatid, minsan naaawa ka doon sa offering ng iba talagang pagkain lagay sa offering, ganyan ganyan yung Diba? Yung ibinigay na offering, ayan, sige, lagay mo na dyan. Diba? Talagang hilo po yung tao doon sa pera Mga kapatid, ang iniibig ng Diyos, yung nagbibigay ng masaya. Opo. Nagbigay ka rin lang i-enjoy mo na. Diba? Cheerful giving ang maganda. Kaya ito pong 2 Corinthians chapter 8, this is the grace of giving. Ito yung cheerful giving. Kung babalikan niyo po yung 1 Chronicles chapter 29, one of my favorite record, sa napagandang ehemplo ng pagbibigay, paulit-ulit sabi dyan yung willing heart, with perfect heart, with right heart, willing heart, wholeheartedly. Mga kapatid, ang pagbibigay ng isang taong generous, bukal na bukal sa kanyang puso at kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, huwag mong bigyan ng dahilan ng sarili mo. Kahit anong hirap mo, pwede kang magamit ng Diyos at makabahagi sa anumang bigayan sa church. Amen? Kasi hindi mo naman dapat problemahin, lalo na sa mga systematikong turo ng Biblia sa pagbibigay. Hindi mo naman kailangan magbigay po ng 5,000 kung ang pera mo 2,000. Hindi naman ganun yun
Ang ibig ko pong sabihin, kung ano yung pinagkatiwala sa'yo, maging mabuting katiwala ka. Amen? Maging mabuting katiwala ka. At kung sino po yung nagtatapat sa maliit, magtatapat po yan sa malaki, mga kapatid. At tandaan niyo po ito, hindi ka pagtitiwalaan ng Panginoon sa malaki kung hindi ka niya kayang pagtiwalaan sa maliit. Maliit pa lang, hindi ka na mapagkatiwalaan, sa malaki ka pa pagkakatiwalaan ng Panginoon. Tama po? Simple thing. Pero I believe, napakahalaga. The Macedonian kind of giving, for me, is really challenging. Kaya sabi ko po, mga kapatid, pagka-giver ka, dapat may sensitivity ka. Pagka po giver ka, sabi ko, ako hindi ko po maikakaila. Talagang ang Panginoon, nung nagsuko ako ng buhay ko, ang sinasabi po ng mga mahal ko sa buhay noon, bakit mo sasayangin yung buhay mo? Pwede ka naman makapag-aral, pwede ka naman makapagtrabaho, bakit dyan mo gugugulin? Sayang naman, kabataan ka, may future ka pa naman. Kung tutusin, puposible ka na talagang siguro kung hindi ka magpapastor, baka napakaraming pelikula ang magagawa mo. Mga ganun ba? Isipin mo, baka ikaw ang sumikat na kontrabida sa pelikula. Diba? Hindi naman yung, kasi pag pelikula, hindi naman pugit, maganda lang pinag-uusapan dyan. Mga kapatid, sabi ko po, noon ang iniisip nila, masasayang ang buhay ko. Pero mga kapatid, alam niyo, napatunayan ko, sabi ko, Panginoon, kung di kita sinunod, kung hindi ko binigay yung sarili ko, kung hindi ko binigay yung buhay ko sa'yo, palagay ko po, hindi ko na-enjoy ang buhay ko. Kahit sabihin mo nakapagtrabaho pa ako sa secular. Kasi nga pag hindi yun ang kalooban ng Diyos sa'yo, hindi mo talaga may-enjoy ng lubusan eh. Ang may-enjoy mo kung ano kalooban ng Panginoon sa'yo, di po ba? So yun po, para pang ang idea, pagka yung buhay mo, sa Diyos mo ibibigay, parang sayang. Ganun din naman. Minsan doon sa mga bagay na meron tayo, tinatangkilik natin, parang iniisip natin, sayang naman ko ibibigay. Hindi nyo alam na kapag ka ang buhay mo, ibinigay mo sa Diyos, pagpapalain ng Diyos yan. Kapag ka yung maliit o kaunting meron ka, ibinigay mo sa Panginoon yan, di ba? Pagpapalain ng Diyos yan. Mga kapatid, yun po ang ginawa ng Panginoon eh. Yung pong 5,000, pinakain po niya, nagsimula lang po yan doon sa 2 pirasong isda, 5 pirasong tinapay, na kung tutusin, yung 2 pirasong isda, 5 pirasong tinapay, kahit anong gawin mo doon, hindi kakasya yon doon sa 5,000, dahil sa atin lang po, kahit ilan lang tayo dito, pagka po tayo ay kakain at 2 lang pirasong isda, halimbawa, nagluto ng sinaing. Batanggen nyo sinaing. 2 isda lang po ang niluto. Tapos may 5 tinapay. Tapos yung worker pa mauna sa pila. Ang tanong ho, mga kapatid, sa palagay nyo po kaya, may aabutan pa yung mga nasa likod. Pero ito lang ang message nun. Ang message po, yung bagay na meron ka hanggat nasa kamay mo, yan lang yan. Pero alam nyo sabi ng Biblia? Sabi ni Jesus, dalhin nyo sa akin. Yung 2 pirasong tinapay at 5 pirasong isda, habang nasa kamay ng bata, yun lang po yun. Pero nung ilagay sa kamay ng Panginoon, ang sabi po ng Bible, He blessed it. Pinagpala ng Panginoon. Ano nangyari? Nakakain ng 5,000. Anong nangyari? Nabusog silang lahat. Anong nangyari? May sobra pa. Ganyan magpala ang Panginoon. Amen? So kaya ikaw, hirap na hirap ka sa buhay mo. Subukan mo ang Diyos. Be a giver. Hindi ako naniniwalang mayaman lang ang pwede maging giver. No. Ang Macedonian churches, mahirap, pero giver. Yes. Ang maganda ka sa kanila, sensitivity. Nung nakita nilang may pangangailangan, talagang nag-workout sila. Ang sarap ng mga miyembrong ganyan. Pagka may pangangailangan, sensitive sa kung ano kailangan ng church. Pastor, mukhang may diferensya na yung mga doorknob natin. Pastor, mukhang may diferensya na. Si Pastor Jun Rosare, yung pong pastor ngayon sa Blessed Hope Baptist Church, sa unang church na pinagpastoran ko, sabi ko nga sa inyo, dati namumulot lang ng plastic yun eh. Nagbebenta lang po yan ng mga pinulot nilang plastic eh. Pero ngayon mga kapatid, sobrang pinagpala ang buhay eh. Pero saan siya nagsimula? Namumulot pa lang siya ng plastic. Ano mang makita niyang problema sa church, mapundi yung ilaw, palitan na po natin yung pundidong ilaw. Nasira yung doorknob, palitan po natin yung... Doon siya nagsimula, mga kapatid. Sasabihin ko sa inyo, namumulot lang ng plastic noon. Ngayon po, ilan na ang bodega niya ng plastic. Ang dami niyang bodega ng plastic. Tapos ang pastor pa niya, si Freddy Bodega, mga kapatid. Talagang... Dati wala silang sasakyan eh. Binubuhat lang po nila. Ngayon, ilan na po ang trucks nila?
Di ba? Lahat ng anak niya may sasakyan. Lahat ng anak niya may bahay. At hindi yun ang pinakamatindi ron. Pinagpala na sila ng Panginoon materially. Ngayon, siya pa ang pastor ng Blessed Hope Baptist Church. Just try to imagine. Ngayon, meron pa silang, di ba, outreach doon po sa Subic, mga kapatid. Mga kapatid, pagka mahirap ka, ang susi ng buhay natin, maging bukas ka para sa Diyos. Amen? Tapos kung ano yung kailangan sa church. Kung ano yung kailangan sa church, be sensitive, mga kapatid. Tingnan natin, ano maitutulong natin sa church? Ano maibibigay natin sa church? Yung mga members po namin sa Living Water ngayon, sasabihin ko po sa inyo kung paano pinasimulan. Di ba nag-expect dito si Pastor Poy? Alam niyo po ba si Pastor Poy? Mga kapatid, nagtitinda lang ng sampagita yan noon. Kaya kita niyo mukhang santo dating ni Pastor Poy, di po ba? Nakasabit lang ang sampagita. Nagbebenta lang po ng sampagita yan. Mga sumasabit-sabit po yan sa jeep. Ngayon, mga kapatid, dahil natuto po, sumuporta sa gawain ng Diyos, mga kapatid, sa simpleng buhay po nila noon, ngayon, sasabihin ko sa inyo, grabe po ang pagpapala ng Panginoon sa kanila. At marami pa po tayong miyembrong ganyan sa Living Water Baptist Church. Why? Kasi natutunan nilang maging giver. Mga kapatid, walang katalo-talo sa mga giver. Meron akong mensahe ang title, Givers are Winners. Diba? Hindi po malulugi kapag ano. Ang mahalaga lang po sa mananampalataya, sensitivity. Ang mahalaga po sa mananampalataya sa usapan ng giving, sensitivity. Sa usapan ng giving, pag hindi ka sensitibo, wala ka. Pangalawa, sincerity. Pangatlo, spirituality. Diba? Sensitivity, sincerity, and spirituality. Yan po ang kalidad ng mga tunay na giver. What we prove by being a giver? Godliness, gratefulness or gratitude, genuineness, growth, and generosity. Ulitin ko ang generosity, hindi yung basta nagbibigay ka, kundi masaya ka pagka nakapagbibigay ka. Amen? Tayo po tayong lahat. Tayo po tayo. And sabi ko number 11, now therefore we are poor, the doing of it. We need to apply the message. We need to learn from the word. Be a giver. What we prove by being a giver. So, challenge po. Tama kayo. Instructing ang giving ng Macedonian Church. Inspiring ang giving ng Macedonian Church. Impressive ang giving ng Macedonian Church. Ngayon sa narito, hindi issue yung estado sa buhay. Ang issue yung estado ng iyong puso. Ang issue yung iyong spiritualidad. Bishop, na-challenge po ako sa mensahe. At na-realize ko po, pwede na kahit ako po ay hindi mayaman, ako po ay maging giver sa gawain ng Panginoon. Kung ikaw ay kaibigan ng Panginoon at gusto mong tumugon sa kanyang pangungusap, bukas po ang altar, mga kapatid. Why not come to the altar? Lord, I need this message. Lord, thank you. Thank you for this message. Good heart. Ang Diyos ng susi. At itinulong niya sa atin kung anong lahat. Give, and it shall be given you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give in your bosom. For with the same measure that you shall give withal, it shall be measured to you again. Huwag natin bigyan ng excuse ang sarili natin. Kundi ngayong gabi, natapos natin manigang hamon ng napakaliwanag ng mensahe ng Panginoon sa giving ng Macedonian churches. Ito rin po ang maging heart's desire at prayer natin. Tawagin ko po ang natin pong tagapagsiwa, tagapanguna, para po sa pagpapatuloy ang ating pagtulong sa Diyos ngayong dito. Sige po,
Let us continue to pray. Kung meron mga patutuloy na ginawa ng Panginoon, ito yung best time. Kung merong hamon, i-resolve mo sa puso ko ngayong gabi. Gusto kong i-apply ang mensahe ko sa aking buhay. Sige po, just continue to pray. Continue to come. Humble yourself before the Lord.